Good evening. Shall we pray before we sing our first hymn? Let's pray. Dear God, Heavenly Father, we are so thankful that you have preserved our lives up to this moment, O Lord. Thank you for your protection throughout this week. Now we are going to worship you in this middle of the week, O Lord. As we sing praises to your name, may you be glorified, and may we be blessed, O Lord, with the songs we sing and the message that we'll be hearing. Bless each one of us, O Lord, as we worship you. Help us to focus our hearts and minds to you, O Lord. And we also ask you to please forgive us for whatever sins we have committed against you. In the loving name of Jesus we pray. Amen. For our first hymn, let us sing Rejoice, Ye Pure in Heart. Rejoice, ye pure in heart, rejoice, give thanks and sing. Your festal banner wave on high, the cross of Christ your King. Rejoice, 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 give thanks and sing. With voices full and strong, as ocean surging praise, sing forth the sturdy hymns of old, the songs of ancient days. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angels' choirs, with all the saints on earth, all of the strains of joy and bliss, the rapture of blessed mirth. Rejoice, 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 give thanks and sing. His love through life's long path, still chanting as you go, from youth to age, by night and day, in gladness and in you. Rejoice, 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 give thanks and sing. For our opening hymn, shall we sing Give Thanks? The Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Lord. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, He is Lord. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.
because He's given Jesus Christ, His Lord. The grateful heart give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Lord. And now when the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa mga langit, na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa. Marami pong salamat, Ama, sa midweek meeting namin ito na inyo pong ibinigay para kami po ay magpasalamat, kami po ay pumuri, at kami po ay magluwalhati sa inyong pangalan. O Panginoon, linisin niyo po ang aming puso't isipan sa mga karumihan, sa aming mga kasalanang nagawa, at sa mga aming mga kahinaan. O Panginoon, naway maging pagpapala ang aming maririnig sa aming butihing pastor na si Pastor Sam Ayan. Sana po, Panginoon, basbasan niyo po siya, ingatan niyo po siya, at bigyan ng banal na espiritu na para kami ay gabayan. Tulungan nawa po siya. Tulungan niyo rin po kami na kaming nakikinig at ay maging pagpapala ang aming maririnig. Lalo na ang mga nakikinig sa FB live stream. Sana po, Panginoon, ingatan niyo po ang aming mga kasama sa church, lalo na ang mga may sakit. Tulungan niyo rin po sila. Tawarin niyo po kami. Lahat ng ito ay aming dinadalangin, Ama, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good evening, everyone. We are so happy that once again, nandito tayo para magsamba sa ating Panginoon on this midweek prayer. And I'm sure God has sustained our lives so that we can have this midweek prayer tonight. We welcome you to our midweek prayer, especially yung nanonood sa online at saka sa live streaming sa Facebook. We welcome you to our service tonight. I would like to mention the parts of the program. We are thankful that the song service was led by Sister Lynn and Laverne. And then the opening prayer by Sister Myra Lasco. And we have a musical offering selected by Brother Jake. And Sister Bambi and Juriel Cortez will give the musical offering. And tonight we are happy that
Nandito ngayon sa atin si Assistant District Pastor, si Pastor Sam Ayad. At mula nung siya ay kinasal, ngayon lang yata natin siya marinig uli. So, nanabik tayo na marinig ang kanyang mensahe, which is the day 9 of our 10 days of prayer, entitled The Blessing of the Sabbath Day. Alam niyo mga kapatid, siguro madagdagan ang ating kaalaman. Bakit napaka-importante ang Sabbath sa ating buhay? And I'm sure the Lord has the message for us through our district pastor. And mamaya, mayroon tayong season of prayer. Babasahin ko yung mga nag-prayer request before we go to our group prayer by family. So let's hear now our musical offering by Sister Bambi and Jirel Cortez. Sa pong mapagpalang gabi sa lahat po. Wait lamang, ayusin lamang natin yung ating. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Purihin ang Diyos sapagkat tayo po ay muli pong nagkasama ngayon. At praise God sa kadahilanan na ako po natutuwa kasi nakaabot po ako. Kaninang umaga ay nagkaroon po kami ng meeting. Mirror my video. Sa Pasay. At tamang-tama po na meron po akong check-up po ngayon. So dumating si Do kanina ng mga bago mag 5:30. So nakadating po ako dito ng mga 6:45. So tama-tama. At sakto lamang na sabi ko ba 7 yung aming prayer meeting ngayon at praise God sapagkat online napaka-traffic po ngayon, no? Uwian at ganoon din panigurado ito po ang nararanasan ng bawat isa ng mga commuter na kung saan ay pag rush hour talagang napakadaming tao, sa LRT ay siksikan din naman. Ngayon pong sandali, mga minamahal ko pong kapatid, ay pag-aaralan po natin ang bahagi ng atin pong tinatawag natin na 10 days of prayer. Ano po? Tayo po ngayon ay nasa day 9 ng atin pong pinaka 10 days of prayer. At praise God sa kadahilanan na sa bawat pag-meeting po natin tuwing prayer meeting at ganun din po ng Sabbath evening worship or Vesper, muli tayong nare-remind may kinalaman sa ating tinatawag natin na priorities of faith. Priorities of faith. Nais ko po kayong tanungin mga kapatid,
palagay po ninyo, ano yung mga personal na mga reflections po ninyo o kaya mga God's message sa inyo ng Panginoon sa ginagawa po nating 10 days of prayer? Sige nga po, siguro bago ako mag-start, pwede ho bang merong mag-share lang kahit ng very short lang po mga kapatid? Meron po ba? Na-bless po ba kayo sa isinasagawa po nating 10 days of prayer? Ano po? Ang ilan ay tapos na, ang ilan ay ginawa po nila ito na talagang tuloy-tuloy. Ang ilan naman din po ay ang ginawa nila tuwing prayer meeting at vesper ay doon nila inilagay ang 10 days of prayer kagaya ng sa atin pong iglesia. Sa inyo po mga kapatid, tayo po ay nasa day 9 na. Ano po? Kayo po ba't ako oy nakikinabang sa ginagawa po nating 10 days of prayer? Sige nga po, meron po ba gusto mag-share? Na-bless po ba mga kapatid? Okay, may mga nagtataas ng kamay. Sige nga po, may gusto po ba mag-share? Kahit simple lang. Ano po? Paano kayo nabibless mga kapatid at nare-remind ng ating Panginoon may kinalaman sa priorities of faith? Sige nga po. Actually, ang ganda ng series natin Priorities of Faith. No? Bago natin magplano sa gagawin nating 2024, nire-remind tayo ng 10 days of prayer. Meron tayong priorities. Okay po. Sige nga po, may gusto po ba mag-share? Meron po ba? Pa-open lamang ng inyo pong mga mic. So, wala po ba? Parang nag-uusap po kayo dyan, Elder Johnny. Para related po ba yan dito? O mag-open na po ba kayo o hindi? Desisyonan ko na po kayo. Sige po, mag-open na po kayo ng mic. Pastor, ang 10 days of prayer ay talagang napakahalaga ito dahil nagbubukas sa ating kaisipan ang kahalagaan ng prayer talaga ang mag-connect tayo sa Panginoon because prayer is something that the only way we can talk to God personally. Mhm. So, ang ating panampalataya ay lalong lalago. Lalo na sa ating panahon ngayon na ang daming mga pagsubok, wala tayong ibang wala tayong ibang maasahan kundi ang ating Panginoon lamang because sabi nga nating lesson, He is always faithful and will take care of His children. Yan lang, Pastor. Amen. Thank you po, Elder Johnny. So talagang tunay na sa panahon ng ating pananalangin at pag-encourage natin ng banal na kasulatan ng pananalangin, ay patuloy nating nararanasan ang presensya ng ating Panginoon. Ngayong sandali mga kapatid ko, pag-aralan po natin ang may pinamagatang the blessing of the Sabbath. The blessing of the Sabbath. Marahil ay alam nyo na po ang may kinalaman sa Sabbath. Subalit ang author ng ating pong 10 days of prayer ay muling nagpaalala sa atin na kung saan ay marapat at napakaganda na bago natin tahakin ang taong 2024, makita uli natin ang prioridad ng ating pananampalataya at isa po doon ang pagpapala ng araw po ng Sabat. Tayo po'y sumandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Let us pray. Mahabagin at makapangyarihan po naming Diyos, nais po namin kayong pasalamatan sa inyo pong kabutihan. Salamat sapagkat kayong sandali ang inyo pong banal na presensya ang siyang mararanasan po namin upang nang sa gayon, Panginoong Diyos, amin pong makita ang kahalagahan ng pag-iingat ng araw ng Sabat at lalo tigit ang pagpapalang ikinabit niyo po dito upang sa panahon ng aming pag-iingat dito, nararanasan po namin ang mga blessings ng buhat po sa inyo. Ang bagay ito ay Panginoong Diyos ay aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kapatid ko, ang author po ng atin pong 10 Days of Prayer, ang pinili niya po na susing talata po natin ngayong gabi ay nakasulat po sa Isaiah 58 verse 13 at 14. Nung binabasa ko po ito nakaraang gabi, yung sa topic po natin ng Day 9, sa dalawang verses po nating ito, ay meron po tayong 3 puntos na kung saan ay nais pong idiin. At maaaring ito rin po ang nagsasummarize ng pinaka binanggit ng author po natin sa 10 Days of Prayer. Ang sabi po dito sa Isaiah 58 verse 13 sa NASB translation, if because of the Sabbath, you turn your foot from doing your own pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight. Ang ganda, no? Kapag tinawag daw natin ang Sabbath a delight, the holy day of the Lord, honorable,
and honor it, desisting from your own ways, from seeking your own pleasure, and speaking your own word, then you will take delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth, and I will feed you with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord has spoken. Alam niyo po, yung passage na to, honestly speaking mga kapatid, yung dun pa lang sa title na The Blessing ng tinatawag natin ng Sabat, ang iniisip ko na passage po dito ay hindi yung naandito sa Isaiah 58, like yung sa mga Isaiah 60 or may kinalaman doon sa Ezekiel chapter 20, kasi ang title doon ng ano natin, ng lesson natin day 9 is The Blessing of the Sabbath, tapos it talks about our identity. Okay? Our identity in Sabbath. So parang iniisip ko, ang pipiliin siguro ng writer dito ng kanyang key text ay ganitong verses, pero hindi eh. Ang mas pinili niya itong verse 58 and verse 13 and 14 ng Isaiah. And honestly speaking, ginagamit po namin itong passage na ito pagdating sa decision making. Ano? Pag nagkakaroon po ng Bible study, ginagamit po namin ito. Pag lalo't higit kapag nire-remind natin ng isang kapatid, isang kaibigan na nag-aaral sa salita ng Diyos na marapat na pahalagahan natin ang tinatawag nating araw ng Sabat. Ang talatang ito ay nagtuturo din sa atin mga kapatid kung paano natin iingatan ang araw ng Sabat. Di ba? Gagawin natin yung mga gawa ng Panginoon at magre-refrain tayo, iiwas tayo sa mga personal nating mga gawa. Ang ating tinatawag po nating day 9 ng ating pong 10 days of prayer, ine-emphasize niya mga kapatid ang may kinalaman sa ating identity, yung kahalagahan ng pagkikip ng Sabat. At ano ba yung tinatawag natin na magiging bunga nun sa inyo at sa akin kapag tayo ay nangingili ng Sabat? Pangatlo, binabanggit din ng author kung ano ba yung itinuturo ng Sabat sa inyo at sa akin habang tayo ay nag-aantay sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Diyos. Yung tatlong mga katanungan ngayon ay sasagutin po natin sa pamamagitan ng tatlong puntos po natin ngayong sandali. Number 1 po mga kapatid, ang sabi po ng talata, if because of the Sabbath, you turn your foot from doing your own pleasure on my holy day, okay, ang sabi dito na dahil sa banal na araw ng Sabat ng Panginoon, iniwas natin yung mga personal nating mga gawa at mas pinili natin na pahalagahan yung tinatawag natin na banal na araw ng ating Panginoong Diyos. And now, ang ating first point ay yung tinatawag po nating Sabat, okay, yung Sabat, nagaano po yan sa atin, nagre-reorient ng ating buhay. Okay po? Number 1 po, yung Sabat ay reorientation or it's reorient our life. Ibig sabihin, sa halip na ang buhay natin, ang orientation natin ngayon, honestly speaking, ang mundo ay, ang orientation po niya ay consumerism. Ibig sabihin ay merong tinatawag nating greed ang mga tao. Consumerism sa kadahilanan na ang tao ay hindi nakokontento. Consumerism sa kadahilanan na ang tao ngayon ay more on sa, alam niyo yun, addict sa mga pag-gain ng mga material things, mga material possession, na kapag wala silang ganito, wala silang ganyan, kapag hindi nila naabot ang isang bagay, ang nangyayari parang pakiramdam nila ay hindi sila successful. Okay po? Iniisip ng ilang mga tao na sa pag-gain ng maraming mga material possession, nakikita rin nila ang kanilang worth. Okay po? Like example, kapag ikaw ay merong ganitong klaseng gadget, let's say Apple products, so kapag wala kang ganito, ang tingin mo naman sa sarili mo, masyado ka nang mababa. Parang hirap na hirap ka sa buhay. Pero kapag ganito ka, parang ang nangyayari sa kanya ay brand na siya na may kaya ko o anuman. Pagkatapos nun ay marami pang mga bagay. Ano pa po? Yung hindi kinabutihan ng consumerism mga kapatid ko ay yung bang hindi mo naman kailangan, pero dahil uso lang, kumukuha ka. Okay po? Gusto mo lang magkaroon ng mga maraming mga bagay. Kaya dito mga kapatid, lumalabas na meron kang problem sa greed. Okay? At ganun din sa tinatawag nating contentment natin sa buhay. Ang Sabat mga kapatid ko, nire-reorient niya tayo. Okay? Ang atin pong buhay. Na yung buhay po natin ay hindi nakafocus doon sa mga material na mga bagay.
Yung ating work ay hindi nakabatay sa ating mga ari-arian. Yung ating work ay hindi nakabatay sa ating tinapos. Okay? Yung tinatawag natin na work natin, hindi nakabatay sa ating performance. Okay? Ang Sabat, nire-reorient niya ang ating pong buhay at tinuturo po tayo na ang ating pong buhay ay merong pinagmulan. At ang pinagmulan po natin, walang iba, kundi ang ating makapangyarihang Diyos. Nakakatang isipin mga kapatid ko, sapagkat ang Sabat din naman, sinasagot niya yung mga katanungan sa buhay po natin. Kagaya ng, bakit ba ako nandito? Ano bang ginagawa ko dito? Saan ba ako patutungo? Okay? Lahat ng WH question sa buhay po natin, sinasagot ng Sabat. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng Sabat ng tinatawag nating identity. At ang identity natin ay tayo ay nanggaling sa ating Panginoon, tayo ay mga anak ng atin pong Panginoong Diyos. So number 1 mga kapatid ko, ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na ang Sabat ay nire-reorient niya ang atin pong buhay. Ang Sabat, weekly Sabat, nagre-remind sa atin palagi na kailangan nating i-turn ang ating mga paa sa paggawa ng ating mga sariling kalayawan at piliin natin ang kabutihan at ang luwalhatiin ng ating Panginoon. So therefore, ang orientation ng ating pong buhay ay ang paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Alam niyo po mga kapatid ko, this month po ng January, ang Bible reading po na meron ako ngayon ay sa aklat ng Genesis. Ngayon po ay nasa Genesis 25 pa lamang po ako. At alam niyo po, yung binabasa ko po itong Sabat na ito about sa tinatawag po natin na consumerism, ang pumasok sa isip ko agad po dito ay si Lot. Pansinin niyo po si Lot. Bakit po ba naging haliging asin si Lot? Kasi meron siyang panghihinayang. Okay po? And honestly speaking, kapag babasahin po natin yung Genesis chapter 12, nagkaroon ako ng series niyan sa Leland Church. Genesis chapter 12, 13, 14, 15. Yung Genesis 12 at Genesis 13, alam niyo po nangyari kay Lot? Pinili niya na manirahan malapit sa Sodom sa kadahilanan na urbanized na lugar po yon nung time po nila. Okay po? At alam niyo po, etong si Lot na ito, kaya siya nagkaroon ng kagustuhan na manirahan doon dahil nakapukaw ng atensyon, lahat ng kanyang pangangailangan ay andon. Pangalawa po ay, ang connotation niya ay mas magiging masaya siya doon. Okay po? Kaya nang dahil dito, nung time na siya ay iniligtas na ng Panginoon, ano nangyari? Ipinagpalit niya yung kaligtasan niya doon sa tinatawag nating panghihinayang niya sa mga material na mga bagay. Mga kapatid ko, ang Sabat, every time na kayo at ako ay nagkikip ng araw ng Sabat, weekly, nire-reorient po noon ng ating pong buhay. Na ang ating pong buhay, hindi lang tayo bumabangon para lang mag-work. Hindi lang tayo bumabangon para mag-work lang mag-work. At hindi natin kailangan rin na masyadong mag-overtime dahil meron tayong pangangailangan. Ang Sabat ay nagre-remind sa atin ng tinatawag natin na yung ating orientation ng ating buong buhay. Na nakafocus tayo sa ating Panginoong Diyos, ang aking pinagmulan ay Diyos, ang aking paglilingkuran ng Diyos, and so therefore, siya na yung pinakabahala sa lahat ng aking pangangailangan. So number 1 mga kapatid, ang Sabat, it's reorient our life. It's reorient our life. Every Sabat, nare-remind tayo, may kinalaman sa tamang orientation ng atin pong pamumuhay. Pangalawang puntos mga kapatid, ang sabi po dito sa may verse 13, and call the Sabbath a delight. Okay po? The holy day of the Lord, honorable, and honor it desisting from your own ways. Mula po sa verse 13 at mula po sa verse 14, binanggit yung salitang delight. Delight. Sa Hebrew word po niyan, 10 times lamang po siyang binanggit sa Old Testament. 10 times lang siyang binanggit sa Old Testament. Yung Hebrew word na ginamit po dito at translate as delight. At ang ibang mga literal translation po ng salitang delight ay yung sobrang kagalakan. Okay? Sobrang kagalakan. And so dito mga kapatid ko, binabanggit ni Isaiah na kung saan ay yung mga tao na nangingili ng Sabat, ang turing nila doon, yun ang pinakamasayang araw na meron sila.
Okay po? Ulitin ko po, no? Ang pagtingin ng mga mananampalataya doon sa Sabbath day, yung ikapitong araw, weekly Sabbath, ay ito yung pinakamasayang araw. Bakit po mga kapatid ko? Yung Sabbath mga kapatid ko, it's reaffirm our loyalty. Pangalawa po, itinuturo po yung tinatawag nating pag-reaffirm ng ating loyalty. Bakit po? Kasi tinatawag mo yung Sabat mo na pinakamasayang araw. Alam niyo po kung bakit? Kasi ito yung time na yung mga mananampalataya sa panahon ng Old Testament, context lang po tayo ng Old Testament, ay talagang meron silang kagalakan kasi haharapin nila ang makapangyarihang Diyos. Sa panahon ng Sabat, muli silang nare-remind, may kinalaman sa kamangha-manghang gawa ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po kung minsan, sa ibang mga kapatiran natin, may mga naririnig ako na excited na akong dumating ng Sabat kasi pag Sabat day lang ako nare-recharge. Okay? Well, wala namang masama doon, mga kapatid. Pero maganda rin na nare-recharge din tayo everyday na meron tayong personal devotion sa ating Panginoon. Mas maigisa ng ganon. Pero sa context ng tinatawag nating pag-Sabbath day, I think good thing din siya, magandang balita din yon na kapag ang isang kapatid ay nagkakaroon ng paingilin ng araw ng Sabat, pakikipagtagpo sa ating Panginoong Diyos, nare-recharge uli siya. Bakit? Kasi ito yung pinakamasayang araw, ang dami niyang pinagdaanang ng mga napakagulo, pero nalampasan niyo yung sa biyaya ng Panginoon, and here comes the Sabbath day, magagalak ko ng lubusan, dahil sa araw na ito, i-affirm ko ang aking loyalty at ang aking victory sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos. And so mga kapatid, ang second point po natin ay, it reaffirm our loyalty. At ito pong tinatawag nating loyalty, ang sabi po doon sa atin pong day 9 natin po nating material, binabanggit niya rin po dito na dahil ang lahat ng bagay ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos. Nire-remind din po tayo ng tinatawag natin ng alin po, pagdepende natin sa atin pong makapangyarihang Diyos. Ibig sabihin po, dahil ang Diyos ang siyang tinatawag nating may lalang sa atin, sa panahon ng tinatawag nating Garden of Eden, bago niya ginawa ang tao, prepare niya na yung tinatawag natin na lahat ng kanyang pangangailangan. And so, anong point nun mga kapatid? Tayo po ng mga tao, magiging loyal tayo sa ating Panginoon sa araw ng Sabat. Hindi natin nanakawan ng Diyos sa panahon ng araw ng Sabat, kundi talagang focus lamang sa Kanya. Sapagkat tanda ito ng ating loyalty at ng ating pananampalataya na siya ang bahala sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? At hindi lamang sa panahon ng ating pangangailangan, ang Sabat mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, ina-affirm ang konteksto na sa pamamagitan ng Sabat, itinuturo tayo pabalik sa ating tagapagligtas. Nagkaroon tayo ng Savior, nagkaroon tayo ng redemption ng dahil sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya nga pansinin niyo po kapag kayo po'y binabible studyhan, may kinalaman sa araw po ng Sabat. At ganoon din po yung mga kaibigan po natin. Hindi pwedeng alisin yung kasaysayan sa tinatawag po natin na sa Deuteronomy, yung inalis ng ating Panginoon ng Israelites mula sa kapagkabihag sa Ehipto. Ano po? Bakit? Kasi dahil sila'y nakaranas ng redemption sa ating Panginoon, isa yon sa mga rason kung bakit mahalaga na sila ay mangilin at sumamba ng araw ng Sabat. And yes, mga kapatid ko, sa pangingilin din natin ng araw ng Sabat, pinapakita natin sa ating Panginoon, loyal tayo sa Kanya, yung ating pananampalataya sa Kanya, na anumang nagaganap sa paligid natin, anumang mabibigat na suliranin, meron tayong kapanatagan na kung paanong ang Diyos ang pinagmulan ng ating kaligtasan, siya din ang pagmumulan ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Kaya second point po natin, ang tinatawag po nating Sabat, sa pagkikip natin ng Sabat, it's reaffirm our loyalty sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang pinakamalaking tanong sa atin mga kapatid ko, gaano po kayo ka-excited kapag dumarating po ang araw po ng Sabat? Sige nga po mga kapatid, gaano po kayo ka-excited pag dumarating ang Sabat? Ito po ba'y meron pa rin po bang excitement? Ano po? O
So parang ang nangyayari na ay wala na, nakasanayan na lang. Na tila baga, oh, Sabat na naman, oh, Sabat na naman, kumilos na kayo. Oh, pahirapan ng gising, pahirapan ng bangon. Alam niyo, na-observe niyo po ba 'yon? Pag Sabat, ang hirap bumangon. Pero pagdating sa work ay talagang kailangan mong pumasok sa work. Kasi meron kang salary deduction. Di po ba? Kapag malate ka, o kaya naman pag malate ka na, baka wala ka ng sahod kapag ganun. Dahil ang Sabat, walang punishment, agad-agad. Tama? Wala namang punishment agad-agad eh. Kaya ang pagtingin natin sa Sabat, chill lang, relax lang tayo. Pero alam niyo po, ang tunay na mananampalataya, ang Sabat ay ang pinakamasayang sandali na kanya pong buhay. Sapagkat ito yung panahon na kung saan ay siya ay focus, full day 24 hours, na makikipag-communion sa ating Panginoong Diyos. At lalo tigit, aalalahanin ang lahat ng kabutihan na mga pangako rin naman din ng ating Panginoong Diyos para sa hinaharap ng natin na mga susunod pang buhay. So mga kapatid ko, ang second point po natin, it reaffirm our loyalty sa atin pong Panginoong Diyos. And last po natin mga kapatid ko, dito po tayo mag-e-end sa verse 14. Ang sabi po ng passage, then you will take delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth, and I will feed you with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord has spoken. Ang aklat po ng Isaiah, mga kapatid ko, ay tinatawag rin po yan na dual po yan no? Maaari siyang literal at maaari siyang symbolical. May mga passages sa aklat ng Isaiah na kung saan ay symbolically tumutukoy doon sa tinatawag nating Kanaan or tumutukoy doon sa heavenly Kanaan na ating mararanasan. And so ang sabi po dito, I will make you ride on the heights of the earth. And I would say mga kapatid ko, hindi ko alam kung tama yung term ko, hindi na to na-edit ni Dali. Hindi ko alam kung tama yung term ko, pero nais ko mga kapatid ko, yung Sabat, it's recaptured our longing. Okay? Bakit po? Kasi dito sa mundong ito, meron tayong mga longing na mga nais na maranasan. Alam niyo, ayaw na natin ng pain. Naglulong tayo doon sa pinakamaayos at masaganang buhay. At alam niyo po yung Sabat, tinuturuan po tayo nun. Kinakaptured ng Sabat yung tinatawag nating longingness natin na maayos at masaganang buhay. Bakit po kasi yung Sabat? Kailan ba nag-originate ang Sabat? Sa panahon ng Garden of Eden. Sa isang sinless world. Sa perfect world. Na kung saan sa kalagayang yaon, maayos ang buhay, walang kasalanan, walang kahirapan, walang pag-iyak, walang karamdaman, walang gastusin. Isang maayos na lugar kasama ng atin pong Panginoong Diyos. And so every time na tayo nagkikip ng Sabat, yung Sabat, kinakapture niya yung longing natin. At tinuturuan tayong tumingin by faith ng malapitan sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat mararanasan natin yung pinaka hinahangad nating maranasan. At yun walang iba, kundi ang makasama ang ating Panginoong Diyos. Amen? At alam niyo po yung delight na tinutukoy po dito? Then you will take delight in the Lord. Pansinin niyo po kanina yung passage natin. And call the Sabbath a delight. Yung araw na yon, delight. Pinakamasayang araw. Bakit yun ang pinakamasayang araw? Kasi binanggit niya kung bakit naging pinakamasayang araw yon, kasi makakasama niya yung pinagmumulan ng kanyang kasiyahan, walang iba kundi ang Diyos. Amen? And so every time na tayo ay nagkikip ng tinatawag nating araw ng Sabat, itinuturo niya tayo sa kasagutan sa ating mga longingness. And that is yung makasama natin ang ating Panginoong Diyos ng face to face. Kaya po mga kapatid ko, ang blessing ng tinatawag nating araw ng Sabat, dahil ikaw ay merong Diyos, sa pagtanaw mo at pagharap mo ng mga suliranin sa buhay, nagkakaroon ka ng joy, nagkakaroon ka ng peace, nagkakaroon ka ng calmness and kindness sa ibang mga tao sa kadahilan ng meron kang
makapangyarihang Diyos. At alam niyo po, ang sabi rin ng author din natin, nagiging naiiba ang isang mananampalataya sa Christian world. No, pag sinabi ko pong Christian world ay hindi lang to Adventist. Lahat na nagkiklaim na sila ay Christian, ang pinakamalaking kaibahan po nila kasi delight ng isang Adventist ang makasama ang ating Panginoong Diyos. Na ang Sabat, hindi siya burden, but rather a blessing siya sa kanyang pong buhay. Sapagkat mas lalo siyang nag-glow, mas lalo siyang nag-grow sa kanya pong pananampalataya at pamumuhay dito sa mundong ito. Mga kapatid ko, ngayong sandali, nire-remind tayo ng ating Panginoon. Ang Sabat number 1, it reorient our life. Ang Sabat, nire-reorient niya ang ating pong buhay. Hindi tayo nakabase sa mga material. Yes, mahalaga na mag-work. Pero lagi nating tatandaan, Diyos pa rin ang nagbibigay ng ating mga pangailangan. Ang orientation ng ating pong buhay, paglilingkod at luwalhatiin ng Panginoon. Pangalawa, it reaffirm our loyalty. Ang ating loyalty wala sa mundong ito. Ang ating loyalty ay sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo po ay it recaptured our longing. Ang ating pinaka-longing ay ang makasama ang Diyos doon sa perfect world na yon. At mararanasan po natin yon doon sa tinatawag nating ikalawang pagparito ng ating Panginoong Diyos. I pray mga kapatid ko, kayo at ako ay muling na-remind may kinalaman sa blessing ng araw ng Sabat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito. Okay, before we go to our group prayer by family, I would like to read the mga prayer request na isali natin sa ating mga prayer. May request dito si Nori. Let's pray for the family of Pastor Fred Dipalubos sa pagpanaw ng kanyang mahal na anak. Then nag-request din si Sister Myra. Please pray for me in my travel going to Gumaga, Quezon to give missionary books to my relatives there. That will give me the courage and guidance by the Holy Spirit to lead them to Jesus, our Lord and Savior. Then mayroon din si Sister Cheryl Garcia. Pag-pray po natin ang father-in-law niya na gumaling at bumalik ng lakas ng kanyang pangatawan. At pag-pray din po natin ang yung friend ni Cheryl na namatay, yung boyfriend. Okay? Then meron din prayer request si Sister Merlinda. Please pray for me po. Nilagnat ako at masakit ang kasukasuan. So ito sa sinyalis ng trangkaso. So let's pray for those who requested for prayer, and baka mayroon din iba na hindi nakapagpadala. Let's pray for those who are still in bed. Okay, let's go now to our respective family Pwede prayer ho bang, group. excuse me po, Okay. pwede ho bang paan po mga kapatid, isama po natin ang atin pong Barangay 160 po na atin pong church planting ministry. Huwag po natin kalimutan po yun. Ano? May mga kapatiran po tayo na mga inaabot na po doon. May mga Bible study po tayong isinasagawa. Idalangin natin sa biyaya ng Diyos na mag-akay ito ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Pangalawa po, isama po natin sa atin pong panalangin. Ang atin pong konferensya ay magkakaroon po tayo ng malawakang evangelism. Dito po sa PICC. Gaganapin po ito sa February 11 to 17. February 11 to 17, Manila Project 3. Sa PICC, ipanalangin natin sa biyaya ng Diyos na ito po'y maging matagumpay at mag-akay ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Maraming po salamat, Elder Johnny. Okay, may dagdag pala ako. Let's pray for the church, PUC Remnant Church Board. Bukas mayroong budget hearing ang PUC Remnant Church Board for the year 2024. So let's pray for that. Kung mayroon pa kayong idagdag, pwede pa kayong magsalita kung mayroong nakaligtaan ng mga prayer requests. Okay, after 15 minutes, let's go back to our
closing song and prayer. Okay, let's go now to our respective family prayer group.
To close our worship, shall we sing Count Your Blessings? When upon my fears you were tempest tossed, when you were destroyed, thinking all is lost, count your pressure what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ's promise you is rough and told. Your reward in heaven, not your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So agree the conflict, whether great or small. Do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Maraming salamat o makapangyarihan po naming Ama. Ngayong sandali, muli niyo pong ipinamala sa amin ang kabutihan po ninyo sa pamamagitan ng araw po ng Sabat. Muli niyo pong ipinaalala sa amin ang pagpapalang dulot po nito at ang pinakamalaking pagpapala ng araw ng Sabat ay ang mariorient ang aming pong buhay sa pinakatamang kalagayan at yun po ay ang kalagayan na kasama namin ang aming Panginoon. Isang kalagayan na ang aming pagkasama sa aming Panginoong Diyos ay mayroong loyalty lamang sa Kanya. At lalo tigit, isang pagpapala na inihahatid sa amin upang aming tanawin na may pananampalataya ang amin pong kinakapanabikan na aming tunay na kalagayan at yun po ang langit na bayan. Makapangyarihan po naming Diyos, salamat sapagkat itinururo niyo po kami, Panginoong Diyos, sa pinakamagandang blessing na matatamo po namin, walang iba kundi ay ang laging kasama ka. Ang presensya mo ang siyang amin pong pinakamasayang sandali ng aming pong buhay. Sapagkat tunay, Panginoong Diyos, sa langit na bayan, ang masaganang buhay doon, Panginoong Diyos, secondary na lamang. Sapagkat ang pinakamasayang sandali sa amin, makikita ka namin ng mukhaan. Nawa po, Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kasiyahan at kasiglahan sa pagharap at pagsamba sa inyo sa tuwing araw po ng Sabat. Hari nawa, Panginoong Diyos, ang mga prioridad ng pananampalataya na amin pong tinalakay sa loob po ng 10 ng mga gabi, Panginoong Diyos, ay mag-akay sa amin upang patuloy kaming maglingkod sa inyo, tanging sa iyo lamang, at maghanda pa ng mga kaluluwa na nag-aantay sa inyo pong ikalawang pagparito. Ingatan at pagpalain ang bawat kapatid, Panginoong Diyos, sa buong iglesia ng Remnant Church at kami ng mga magkakapatid
nagkakaisang pumupuri at nagkakaisang mga anak po ninyo at sambayanan po ninyo na nag-aantay sa inyo pong ikalawang pagparito. Ang kabutihan mo ang siyang managana, Panginoong Diyos. Ito po ang aming pong samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor. Thank you po. Happy